Bye-bye! Kung isipin, pinaampun kayo ha. Magkikita tayo sa Pinas. Bye-bye! Thank you! Your angel! Di ba din ka, wala sabi niya. Kaya nga, Meron pa, sabi, kahabol pa. may report pa nga sana ako. Kaya Sorry. Hello mga katropa! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang at napadaan ka sa channel ko, click mo lang yung subscribe button pati notification bell para lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Sa airport ngayon, kukuha kasi ako ng slot para kina Ginger, Pickles at saka kay Basil kasi kailangan bago ka pumunta ng airport mamaya para sa check-in luggage or sa check-in ng travel body, kailangan meron muna akong makuhang slot or stop para secure ko yung biyahe ng mga pets ko. Hindi porket na complete requirements na sila, complete papers and documents na sila, sureball na tayo na makakabiyahe sila pa Pilipinas. So, kailangan talaga pumunta na maaga. Actually, 7 o'clock ng morning pa lang nagbiyahe na kami. Ngayon, parating pa lang kami mag-aalas 8. Ang haba ng biyahe kasi medyo traffic kahit ganun kaaga basta papuntang airport. Kinakabahan ako kasi sana may makuhang stop or may makuhang slot para sa pets ko. Sana walang nauna sa akin. Biruin niyo mga katropa, ang flight pa ng travel body ko is 2:30 AM. Bukas Friday kasi Thursday pa lang ngayon eh. Pero ngayon Thursday ng morning nandito na ako. Ang kanyang check-in ay 10 PM ng gabi. Sana talaga maging maayos ang lahat. Grabe talaga pagdadasal ko, pananalangin namin, pati ng mga kaibigan ko na sana maging smooth, makakuha ng stop, makakuha ng slot. A few minutes later. Andito na kami kasi Terminal 4 yung flight ng aming travel buddy. 5 minutes later. Yan mga katropa, nandito na po ako sa loob ng airport. Hahanapin ko pa yung place kung saan pwedeng kumuha ng slot or stop. Ang sabi sa akin ng friend ko na nag-travel din, ano daw, punta daw ako sa harap ng counter, meron daw doon special handling. Yun daw yung hanapin ko. Tapos yung isa ko namang friend, nakakilala ko din, sabi counter 10. Kaya parehas ko na lang pupuntahan dahil baka isang lugar lang din naman yon. Nakapila ako ngayon sa counter. Ayan, medyo mahaba yung pila. Hindi ko mapakita kasi may mga ibang lahi dito. Baka mamaya ayaw nila ng camera, mapagalitan pa ako. Nakapila ko ngayon mga katropa sa counter para magtanong kung paano ko ma-early check-in yung mga pets ko. Nako, grabe. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan ko talagang kaba. Para kung alam mo yun, sinisikmura talaga ako sa sobrang nervous tsaka kaba. Ayun, update ko kayo later. Well, mga katropa, sad to say, hindi tayo in-accept sa counter dahil ang sabi nila, 8 PM pa daw mag-open yung kanilang counter para sa pag-accept ng pets. So, hindi na ako uuwi kasi medyo mahal yung pamasahe. Kaya tatambay na lang muna ako dito. Ayun mga katropa, nakausap ko na yung supervisor doon sa counter 10. Talagang iba na talaga yung sistema ngayon. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Kuwait na mag-uuwi po ng pet, ng airlines ninyo ay Kuwait Airways. Huwag na po kayo mag-effort pumunta ng umaga dahil wala rin pong mangyayari. Kasi ako po, dito alas 8 pa lang nandito na eh. Yan, hindi na ako uuwi kasi ang mahal ng pamasahe. So, kailangan 3 hours or 4 hours before ng check-in luggage ni traveler, kailangan pipila na. Grabe, nakakatensyon kasi nakakakaba kasi hindi mo alam talaga kung makakasakay yung mga pets ko, yung mga babies ko sa flight ng travel body. Kasi sabi nila, first come, first serve daw. Ganito yung sistema nila sa Kuwait Airways. Sana naman soon, mabago yung sistema nila. Yung maging
maayos, pulido, yung hindi na talaga 50-50 or alanganin yung pag-travel ng pets. Kasi sa Qatar Airways, hindi ganito eh. Yun nga lang sa Qatar Airways kasi walang direct flight. Meron na stopover, yun naman yung disadvantage nila. Pero sa Qatar Airways, pwede ka na mag-book ng online reservation sa kanila, hindi mo na need pumunta ng airport. Kaya talagang hassle-free. Yun nga lang, medyo magsasacrifice yung pets dahil merong stopover. Yun naman yung pinagkaiba. Kasi dito sa Kuwait Airways, direct flight naman sila. Yun nga lang talaga, 50-50. Kaya choice mo, ikaw mamimili talaga kung anong airlines yung gugustuhin mo para sa pets mo kung ikaw mismo mag-uuwi. Pero dahil travel buddy lang kami, kaya hindi namin masabi talaga or hindi kami makapili ng airlines dahil talaga igagrab lang namin yung opportunity. Igagrab ko lang yung opportunity na maisabay yung pets ko. Siguraduhin ninyo na dala ninyo yung inyong mga requirements pagpunta ninyo ng airport kasi yun din yung ire-require sa inyo pagbaba nyo naman ng NAIA sa Pilipinas, yung mga original copies tulad nito, yung kanilang vet card na may details. Wala pong details to ng magta-travel kasi pwede naman daw to empty kasi hindi natin alam na maisasakay talaga lahat ng pets sa airplane, sa travel body, kaya ine-empty to, hindi na natin lalagyan ng names yan kasi para kung may maiwan man, wag naman sana, at least walang nakalagay na name. Basta importante, kailangan may details dito. Pagka long hair yung pets ninyo, domestic long hair lang po ang ilalagay ninyo. Wag yung talagang breed niya na Persian kasi madidecline po yan. Kapag naman short hair, domestic short hair po ang ilalagay ninyo. Tulad nito, si Basil, nilagay ko domestic short hair yung breed niya, DSH. Yan, tapos yung color, tapos yung birthday. Ganon din dito kay Pickles. Dahil hindi naman siya mabuhok, kaya domestic short hair lang din. Yan, nilagyan ko ng picture. Tapos lahat ng details dito ng traveler or owner is empty. Yan, original vet card. Kakailanganin din ninyong dalhin ang original certificate, health certificate nila. Ito yung export permit. Dalawa yan mga katropa. Kasi itong isang health certificate ay para sa isang cat. Ayan, nandiyan na rin yung mga details. Tapos, itong isang health certificate ay para naman sa dalawang cats ko. Andyan na rin yung mga microchip number. Tapos, kailangan rin yung dalhin ang inyong import clearance. Ayan. Isang SPS para sa 3 pets. Ayan, 3 sila dyan na nakalista. Andyan yung kanilang mga details. Photocopy lang ako ng marami mga katropa. Siyempre, kailangan natin yan. Tapos, civil ID ng ating travel buddy, passport copy ng ating travel buddy, tapos ticket, details ng ating travel buddy. Yan po yung mga dala ko. At may dala rin po akong mga Xerox na kakailanganin din ninyo. Ayan, kaya prepared na po talaga ako. Ito yung para kay Ginger. Nandyan lahat yung requirements, nandyan lahat sa loob. Photocopy nyo po yung front page, mga katropa. Importante po yan. Photocopy ninyo lahat ng page, yung second page na vaccination. Photocopy din ng anti-rabies vaccination. Tapos, photocopy ng deworm. Tapos, photocopy ng health certificate or export permit. Tapos, yung SPS, import clearance po. Ayan, nandyan din. 2-page po yan. Tapos, photocopy ng passport ng travel buddy, photocopy ng civil ID ng travel buddy. Ayan, kompleto po yan. Ganyan po lahat ng copy per pet ko. Ayan, ito para kay Ginger. Ito para kay Pickles. Yan, pare-parehas po yan ng laman. And ito naman para kay Basil. Meron din po ako mga extra na photocopy kasi para sure tayo, di ba? Para pag naghanap ng mga iba pang photocopy, andito po lahat. Ayan. Ang dami po niyan. May mga extra pa akong civil ID copy ng aking travel buddy. Ayan. Ngayon, yung mga original po, nilagyan ko ng details. Yan. Ng address namin, tsaka mobile number para pagdating ng aking travel buddy sa Pilipinas, kukontakin niya na lang yung sister ko or kung sino yung susundo. Sobrang nakaka-stress, nakaka-nervyos mga katropa kasi alam mo yun, hanggat hindi mo secure or hindi mo sure talagang makakasakay yung babies mo, hindi ka talaga mapapakali. Kung tutuusin, at tagal ko na talaga na-stress. Ilang araw na rin talaga, ilang linggo na kasi ninenervyos ako. Tapos first time ko pang mag-uuwi, pero
ano naman ako, kampante naman ako sa mga documents dahil kumpleto naman lahat yon. And gusto ko rin po magpasalamat sa Traveling with Your Pets na group kay Miss Myra kasi siya nag-guide sa akin. Siyang tumulong sa akin para sa application ng import permit. Yun po yung SPS. Siya na po nag-fill up ng application. Binigay ko lang po yung details ng mga pets ko kung ano yung nandun sa vet card. At gusto ko rin magpasalamat sa mga friends ko, lalong-lalo na kina Arthur na siyang magdadala dito ng pets ko mamayang gabi. Kay Joven Reyes, ay susunod dito mamaya kasama ni Miss Nikki. Tapos kay Miss Yuyu at saka kay Miss Ivy na nakapag-uwi rin ng pets. Ginaid din nila ako kasi tinuruan din nila ako kung paanong gagawin or kung saan counter ako pupunta dahil sila may experience na rin. And thank you rin kay Miss Romalyn kasi siya naman yung nag-guide sa akin at nagbigay ng driver sa akin, pwedeng mag-guide sa akin para makakuha ng health certificate. Ngayon, ililink ko po dito sa description box yung number ng driver para pwede rin po kayo magpatulong sa kanya kung paano pumunta doon sa Farwania, doon sa pagkuha ng health certificate or export permit kung tawagin. Many minutes later. Magpa-5 na mga katropa, naiyak ako kasi nag-send sa akin ng video si Miss Nikki tsaka si Miss yung mga kaibigan ko. Dinala na sina Ginger tsaka si Pickens tsaka si Basil doon sa office ni kasi susunduin ni Arthur para dalhin dito sa airport kasi hindi ko naman sila pwedeng isabay kanina dahil maaga pa ako dito, kawawa naman, magugutom tsaka may stress sila. Kaya nauna na ako dito tapos susunod na lang sila. Nakakalungkot kasi syempre mamimiss ko. Nakakapanibago kahit 8 yung pusa ko. May magkulang lang ng isa. Alam niyo yun, 12 na sila ngayon kasi nga may kitten na ako. Magkulang lang sila ng isa, maninibago talaga ako eh. Eto pa kayang 3, no? Pero kailangan kasi kailangan nilang mauna ng umuwi kasi kung hindi gagawin yun, ayoko namang may maiwan dito sa Kuwait. Diyos ko, hindi ko kayang ipa-adapt, hindi ko kaya silang iwan. Kaya talagang ilalaban ko, susumikapan ko na maiuwi yung 12 kong pusa. Nakakaiyak kasi pati mga kaibigan ko umiyak din, nalungkot din kasi siyempre napalapit na rin sa kanila yung mga pusa ko. Pero siyempre kailangan tanggapin, pray lang talaga. Magkikita pa rin naman kami sa Pilipinas ng mga babies ko. Sana makilala pa rin nila ako. Sana hindi nila isipin na pinaampon sila. Sana hindi nila isipin na pinabayaan sila or binigay sa iba. Alas 5 na. Konting oras na lang. Siguro mga 7 nandito na sila para mag-check-in na rin kami. Ma-check-in na rin sana ma-check-in na rin. Magkaroon na ng slot. Mag-open na yung slot. 6:30 PM na po. Wala pa rin. Galing ako ulit sa counter 10 pero hindi pa rin open yung slot. Sabi nila after 8 daw. Pero try ko ulit bumalik ng 7 o'clock doon para magtanong uli. Kukulitin ko sila, pabalik-balik ako. Halos di ako natutulog dito. Halos di ako umiidlip. Kasi baka mamaya makawala sa akin eh. Ayun, thank you Lord kasi na-input na yung names ng mga pets ko. Yung 3 pets doon sa system. Tapos may isa pa daw kabayan na mag-uuwi. So, close lot na sila kasi 4 na pets lang per flight. Thank you Lord. Medyo nakahinga na ako na maluwag pero hanggat hindi pa na ipapasok yung mga documents, yung papers, hindi pa rin talaga ako makakampante. Hanggat hindi pa sila na-check-in. Pero ang mahalaga doon, nasa list na sila, nasa system na sila. Yun ang importante. Ito po sila. Ako po maghahatid. Ate! Ate, pa naiyak eh. Maiyak ako nito eh. Para yan na, gitna mo. Ito sa'yo, ano? Kaso ka dito, Mara? Oo. Patuwid yan. Ayan, dito kami sa taxi. Thank you. Kaya bubuhatin ko na lang. Bye-bye. Ingat kayo.
Ayan, dito na kami sa airport. Ayan, si Joven. Ayun mga katropa, nandito na kami. Ay, nandito na kami. Nandito na sila Jobs, tsaka si Miss Nikki. Andito na sila. Andito si Ginger, si Basil, tsaka si Pickles. Ayan na sila. Si Arthur, nag-CR pa. Kawawa naman sila, may stress. Mamaya lalagyan namin to ng food, tsaka yung water, kasi required yon. Si Basil. Basil. Si Pickles. Pickles. Nilagyan ko ng name yung kanilang mga cage. Ginger. Yan, waiting na kami ngayon para sa pag-check-in ng mga luggage. Hinantay din namin yung aming travel buddy na si Ma'am Saling. Ayan si Arthur, si Joven, tsaka si Miss Nikki. And ang mga babies. Ayan. Behave sila. Behave sila. Sana hindi sila mag-poop. Ito para sa kanilang water. Required na meron sila dapat na water dispenser, tsaka food. Ito yung food na ilalagay ko. Ito yung lalagyan dyan. Para hindi sila magutom. Although hindi naman sila kakain kasi stress sila. Tapos lagyan natin ng pin para hindi siya dumulas. Mag-lock siya. Kaya medyo. Okay na yan, no? Makain si Basic. Ito yung required na cage para sa pag-travel. Kailangan yan. Ganyan. Derosca siya. Tapos may ganitong lock. Heavy duty na cage. Hindi yung ano, basta yung kiniklip lang. Kasi pwede silang makawala. Basic! Kiss kita, B! Kiss kita, B! Bye! Pwede naman. Kasi hours before the flight, pwede na silang i-check-in. Kasama yung mga lunch. Papapakasain kayo ha. Huwag kayong pasaway doon. Huwag kayong tatanong sa bintana. Huwag kayong lalabas sa pinto. Tapos mawawala Kasama yung mga kayo. luggage. Isin! Isin! Isin, my baby boy. Lagi na kasi mangot mo si Isil. O, tatanong si Isil. Isil! Pakabait ka doon. Huwag mo sila labasan ng ipin. Love you. I love you, baby. Huwag mo lalabasan ng ipin doon na tita mo. Nag-love kita. Huwag mong isipin pinapaampon ka. Hindi ka pinapaampon. Makikita pa tayo, Isil. Hindi ka pinapaampon, Isil. Love you. I love you, baby. Merong binigay na tag. Ito daw ay napaka-importante. Ipapatag natin ngayon kasi hindi nalagay ng counter. Kaya makikisuit tayo na ibang counter para safe na yung pets natin. Pwede, no? It's open like that.
Ganyan lang pala. Ayan, papunta na kami sa cashier. Safe na yung mga pets ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, magbabayad na kami ng 55 KD per pet. Ayan, per pet. Ay, thank you, Lord. Nakahinga-hinga na ako pero hindi pa rin puno yung hinga ko. Kasi syempre, hanggat hindi pa sila lumalapag sa Pilipinas, hindi pa natin masasabi talagang safe na safe. Diba? Bye-bye, Basil. Pakabait ka. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, tuloy na sila. Papauwi na I love you. I love you. Ginger, I love you. Pictures! Pictures! It's okay na. Ginger! Bye. Okay nga? Bye-bye! Huwag niyo isipin, pinaampun kayo ha. Magkikita tayo sa Pinas. Thank you! Your angel. Di ba di ka? Wala sabi niya. Kaya nga, Eh, meron pa, ano, sabi. kakabot pa. May nag-report pa nga sana ako. Kaya naman. Ay, baby. Ipapadala to kay Ma'am Saleng, yung mga original na mga documents, papers. Ito yung original vet card nila, yung pinaka-passport nila. Kasi i-check yan sa, sa Pilipinas, sa NAIA. Tapos, import clearance. Importante to. Original. Yan, binigyan ko si Ma'am ng 2 copies. Tapos, ito yung pinaka-export permit. Ito yung health certificate. Yan. Kailangan na kailangan din, importante. So, dalawa siya. Itong isang export permit is para sa isang pet. Tapos ito, para sa dalawang pet. Kaya yan, 3 sila. Tapos, bibigyan ko na rin si Ma'am ng mga copies ng mga front page kasi baka kailanganin sa Pilipinas. Hindi naman ako sure, pero at least meron siyang copy. Ayan, naka-segregate na yan. Kompleto yan. Kompleto. Sila po ang aming travel buddy na napakabait at talagang naging daan, naging way para maiuwi yung aming pets. Hello! Hello! Ayan si Ma'am Saleng, siya po ang magta-travel at saka ang kanyang baby. Thank you, Ma'am. Dahil po sa'yo maiuwi ko na yung 3 kong baby. Gusto ko rin magpasalamat kay Arthur kasi siya yung naging way para mauwi ko yung mga pets ko dahil siya yung nagpakilala sa akin kay Ma'am Saleng sa Travel Buddy. You're welcome. Bawat isa meron silang import SPS. Ayun, thanks God at talagang nakapasok na sila, na i-check-in na, kaya kampante na ako, makakahinga na ako, pansamantala kasi hindi pa rin ako komportable hanggat wala pa sila, hindi pa sila lumalapag sa Pilipinas at hindi pa nakakalabas ng airport at wala pa sa bahay. At may mga pagdadaanan pa rin stress yung mga pets ko kasi syempre stress sila sa biyahe, tapos panibagong environment. Panalangin ko lang talaga na sana hindi nila isipin na binaliwala sila, na unwanted sila, na pinaampon. Kaya uugaliin ko talaga na everyday talaga na i-video call ko sila para at least ma-familiar sila sa boses ko, isipin nila na talaga hindi sila pinabayaan. Ay, pag uwi ko nito, hindi pa rin ako makakatulog kahit anong puyat ko kasi hanggat hindi pa sila talagang safe talaga na nakalabas ng airport. Pag uwi ko ng bahay, maninibago talaga ako kasi kulang na sila ng 3. Baka hanapin sila ng mga kapatid nila. Nakakalungkot, pero masaya kasi at least safe na sila, nauna na sila. Hindi ko isipin na talagang may iwan sila dito sa Kuwait at wala naman talagang dapat may iwan. Kaya sa mga kababayan ko po dito sa Kuwait na makakapanood ng vlog na to, kung meron po sa inyong pauwi at mabuksan po ang puso ninyo para sa mga pets ko, para mag-travel buddy. Looking pa rin po ako sa mga another travel buddy para sa mga natitira ko pa pong pets. The very next evening. Hi, ma'am. Hello po. Hello po. Ma'am, thank you po.